Oh, Davao isn't just famous for durian. It's actually also known for its cacao. And did you know that the first chocolate museum in the Philippines is also in Davao? Well, Mobile Journal Francis Orsho tells us more. Mula sa prutas ng kakao ang paborito nating panghimagas na tsokolate. Kaya personal kong pinuntahan ang nangungunang cacao producing province sa buong Pilipinas, ang Davao Region. Sa mahigit 20 ektaryang cacao plantation na ito, may 12,000 cacao trees. Sinilip din natin ang mabusising proseso ng paggawa ng tsokolate. Una, ang mano-manong paghiwalay ng buto ng cacao. Sinusort yung bean. Yung magandang bean, yung buong bean, at saka yung merong mga defective beans. No? So this is one of the post-harvest practices na very important to come up with a good chocolate. And the quality. Oh, the quality chocolate. Oh. Malagos Chocolate ang isa sa mga 100% Filipino local chocolate brands sa bansa. Hango raw ang pangalan sa kanilang barangay na Malagos. Ito ay para mas makilala ang barangay na mayaman sa puno ng kakao at gumagawa ng kalidad na tsokolate. Kasi nga naman, kung usaping quality, pang world class daw ang Malagos Chocolate. Dahil bunga pa lang ng kakao, binibili na rin ng mga top international chocolate makers. We are very particular with quality. And the raw material that we use, and all the way during sa post-harvest and sa processing ng chocolate dito sa factory namin or sa planta namin. Sa loob ng farm, makikita rin ang kauna-unahang chocolate museum sa bansa. 1 oras lang ang biyahe mula sa downtown Davao City para makarating sa museo. Talagang kahit saan ka lumingon, may chocolate. Tampok sa Malagos Chocolate Museum ang cacao history sa bansa at kung paano ito sinimulang gawing tsokolate. Interactive pa ang experience dahil pwede kang gumawa ng sarili mong chocolate. It's a very good vehicle for us to educate people about the cacao industry and also the chocolate making side. Kung hanap natin ay kalidad na tsokolate, hindi na kailangan pang humanap ng imported abroad dahil ang masarap na panghimagas, makikita at mabibili na mismo dito sa Pilipinas. Mobile journalist Francis Orsho po, hatid ang mukha ng balita.